Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Coach Tim Cone ng galaw at improvement na inilalabas ni Kevin Kembao at Carl Tamayo, dalawa sa mga mandirigma ng Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya, mga bata ang dalawa. Pero malaking improvement mula nang simula nila ang programa, 2 taon na ang nakalilipas at ang FIBA ibinida kung gaano kadehado ang Gilas Pilipinas sa paparating na laban ng grupo sa New Zealand. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa panayam kay Coach Tim Cone, ibinandera nito ang nakikita niyang paglago ng dalawa sa magigiting na Gilas players. Base sa kanyang obserbasyon, malayo na ang nararating ni Carl Tamayo at Kevin Kembao mula nang simula nila ang programa. 2 taon na ang nakalilipas. Narito ang kanyang paghanga. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Malayo nang narating nila sa loob ng 2 taon mula nang simula namin ang programa at mga bata pa sila. Malaki na ang ini-improve ng skills at laro nila at ngayon hindi na maikakaila na matinding puwersa na sila sa team. Alam niyo, parang alam ko na sasabihin ng ating mga kababayan dito Sigurado sasabihin nila, naku, ganyan naman si Coach Tim Cone Pinupure pero kalaunan sa oras ng bakbakan, bangko din naman sila. Ganyan na ganyan ang linyahan ng ating mga kababayan kapag may pinupuro si Coach Tim sa Gilas at kahit sa Barangay Ginebra. Sa totoo lang hindi naman natin masisi ang ating mga kababayan. Nakikita kasi nila na kapag oras ng bakbakan, kung hindi bangko yung players na pinuri niya, limitado pa rin yung minuto, di ba? Pero sa isang side, dapat alam din natin na meron silang game plan. Sa game plan na yun mga playoffs, posibleng hindi designed ang mga players na dapat ay magkaroon ng maraming minuto. Parang ganun lang yon. Iwan muna natin yan mga playoffs. Isoko muna natin ang average ng dalawa, ni Carl Tamayo at ni Kevin Kembao. Sa ngayon kasi may average na 16.3 points, 6 rebounds and 2 assists. Sa LG Lakers po to si Carl Tamayo, sa KBL po yan. Habang si Kevin Kembao, meron naman siyang average na 14.7 points, 6.5 rebounds and 3.9 assists sa Sonos Sky Gunners sa KBL pa rin. Malalaki yung numero talaga nila at kayang-kaya nilang i-translate sa Gilas Pilipinas yan kung magkakaroon lang talaga ng mas mahabang minuto sa loob ng court. Pero sabi nga natin, depende sa game plan siguro ang posibleng pagkakaroon nila ng mas maraming minuto. Lalo na si Carl Tamayo, kapalitan niya kasi si Brownlee sa posisyon niya kaya halos yung minuto niya, konti na lang talaga. Pero seryoso, pakikinabangan ni Coach Tim sila Alam niya yan, kaya posibleng makita natin silang dalawa ngayong second window ng mas madalas sa court. Kung pagbabasahin natin ang pahayag ni Coach Tim, although hindi natin alam kung ano yung mangyayari, may posibilidad na mabigyan silang dalawa ng mas matinding exposure ngayon. Kung kakayahan din lang naman kasi, consistent si KQ sa 3. Ganon din naman si Tamayo na kailangan ng grupo ni Coach Tim sa laban ng Gilas sa New Zealand at sa Australia. So tingnan natin kung ano mangyayari mga playoffs sa oras ng bakbakan. Habang puring-puri ni Coach Tim si Tamayo at KQ, pumangalawa naman ang magiging laban ng Gilas at New Zealand sa pinaka-inaabangang bakbakan sa Asian Qualifiers kung saan nasa unang pwesto ang magiging laban ng China at Japan. Bukod dyan, ibinida rin ng FIBA kung gaano kadehado ang Gilas sa magiging bakbakan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin ang mga sinabi ni FIBA sa FIBA.basketball. Ang magkasunod nilang 2 laban ay napunta sa panig ng New Zealand. Kabilang na ang pinakahuli nilang 94-86 na panalo noong 2025 Asia Cup Group Phase sa Jeddah. Sa ngayon, may 6 na panalo sa 7 laro ang Kiwis at gusto pa nilang dagdagan to habang hinahabol ang unang panalo nila sa kasalukuyang World Cup Qualifiers matapos silang matalo ng Australia ng 2 beses noong Window 1. Alam nyo, hindi niya literal na sinabing dehado Gilas dito mga playoffs, pero yung detalye ng kanyang paglalahad na 6 sa 7 bakbakan ay napunta sa mga Kiwis, yun na yun. Ibig sabihin nun, ganun kabigat kalaban ng New Zealand para sa hanay na binuo ni Coach Tim, 2 taon na yung nakalilipas. 6 out of 7 kasi Kaya mararamdaman mo talaga yung pressure dito. Halos 90% ang chance ng Kiwis na manalo. Base yan sa 6 na itinala nilang panalo sa 7 bakbakan. Ganito kabigat ang haharapin ng Gilas sa oras na magsimula yung laban, di ba? Sa isang side, may kakampi naman yung Gilas. Nasa sariling baluarte kasi sila So yung crowd, solo nila yan. Kung matatandaan din natin, dito nila pinulbos ang New Zealand habang kasama si Kai Sotto. Natalo lang sila nung dumayo na ulit sa Auckland at sa Asia Cup. Kung tatanungin mo naman yung ating mga kababayan, isa lang ang nakikita nilang rason dyan. Kulang daw talaga ang Gilas sa sharpshooter. Walang stable na kumakamada sa labas, hindi katulad ng New Zealand at Australia. May steady silang sniper sa labas Tapos, physical pa silang maglaro. Kaya kahit hinaharangan sila ng ilang bigs natin, nakakalusot pa rin sila sa loob. Bukod dyan, mahina din daw ang depensa ng Gilas
Gilas. Pero alam nyo, ang lahat ng yan, alam ni Coach Tim Cone yan. So ibigay natin sa kanila yung tiwala. Mabigat ang pagsubok na nasa balikat nila sa oras na magsimula na yung bakbakan, hindi lang sa New Zealand, kundi mas higit sa Australia. So guys, maraming salamat.